Madalas kong tinatanong ang asawa ko, what are we doing here in Canada? And ang isasagot niya is, surviving. Sad but true. 3 months pa lang kami dito. Dumating kami, November 2022, family of 4. Yung ibang tao tuwang-tuwa sa snow. Ako, hindi ko na-appreciate. Super lamig. Parang wala ka nang gustong gawin, kundi magstay na lang sa bahay. After 3 weeks, na-hire asawa ko and nag-start sa full-time job niya. Ako, pinili ko na mag-focus sa pag-aaral kasi nahihirapan talaga ako pagsabayin family and studies. Consequence, kulang ng 300 CAD para makasurvive monthly. The only reason why okay pa kami while looking for part-time job si husband is may natira pa kaming pera. And bayad na ang 1-year tuition fee. I know marami ang magsasabi na ang daming taong gustong makarating dito, na madaming taong willing i-give up ang meron sa Pinas para lang makatungtong sa Canada. This is also the same reason why we keep on fighting. Yung panganay ko, hirap siya mag-adjust. He is 14 years old. And feeling ko dahil teenager na siya, medyo nahihirapan siya hanapin ang space niya dito. It breaks my heart na makita siyang hindi masaya. Yung bunso ko, ganun din. Araw-araw niyang sinasabi, I don't want to be here in Canada. Kaming mag-asawa, kumukuha na lang ng lakas sa isa't isa. Marami na rin kami na i-give up sa Pinas, kasama na doon ang napaka-komportable naming buhay. I hope dumating yung araw na ma-embrace namin lahat ng changes and masabi namin sa sarili namin, we made it and we survive it. For now, focus na lang sa goal. Isipin ang mga reasons kung bakit kami andito and why we should stay. Sa mga nangangarap po, pumunta dito, tibayan po ang loob. Hindi sapat na bahala na, basta makarating lang. Be physically, financially, and mentally prepared. Mahirap pero kakayanin. Para sa pamilya, para sa pangarap. Sa segment po na ito ay mag-share tayo ng mga stories, mga experiences ng ating mga kababayan. Nung binabasa ko nga yung story nila, number 1 talaga na nakita ko na challenge sa kanila is yung setting na malamig dito sa Canada. And dito nga, merong 4 season, di ba? Merong winter, summer, fall, spring. Pinaka-dominant ang winter. So, depende pa rin sa inyong mga location, kung anong city, anong provinces. Pero basically, dominant ang winter weather. Siguro kung BC, medyo favorable ang weather doon since yun ang pinaka-warm na part ng Canada. Pero sa ibang mga provinces talaga, may challenge talaga ang weather, ang winter season. So, yun ang nakita ko na malaking adjustment nila and talagang coming from Philippines na tropical country, mainit talaga. And umuulan lang sa atin pero walang snow, hindi talaga lalagpas sa aircon settings natin. Talagang malamig po, malamig. Talagang kung hindi sapat ang pananamit natin, hindi magiging komportable ang ating paglabas kung hindi akma and sapat ang ating pananamit. So may mga gastos doon and may mga adjustment talaga. And pati rin sa bahay, may mga adjustment doon pagka dumarating na yung winter. Dito sa Canada, instead of aircon yung ginagamit namin, pag winter season, heater naman yung kabaligtaran, yung mainit. So yun yung nakita ko na number 1 na na-shock sila na talagang malamig dito sa Canada. And na-mention niya na kaya lang naman din nag-workout ang mga bagay-bagay sa kanila, hindi sila stress dahil sa meron silang panggastos. And masasabi ko talaga guys na sa pagpunta rito sa Canada, napaka-importante ng funds dahil sa hindi naman always na perfect situation pagdating mo, day 1, day 2, meron na tayong full-time job. And
wala na tayong gagastusin. The reality, pag dumating po kayo dito sa Canada, ang dami pang bibilin sa bahay, para kayong mga bagong kasal na wala kayong mga plato, wala kayong mga bedsheet, wala kayong mga kama. So, maraming gastos. May gastos po talaga and kailangan ng funds. Sa mga papunta pala dito guys, kung gusto ninyong malaman yung mga dapat ninyong dalhin, and based yun sa aming experience, yung mga dapat na sana ay nadala namin, na nakapag-save sa amin ng $100 kasi funds will really help you na makapag-adjust comfortably dito sa Canada. Hindi na tayo maging problematic na hindi natin mabili yung mga basic needs natin. So, funds is always important and part of the journey sa pagpunta dito sa Canada. So, sila, nagawa nila yon and okay yung funds nila. And another good thing lang din sa experience nila is agad-agad na nakakuha ng full-time job yung open work permit or yung husband niya. And okay na yun, yung timeline na yun. Hindi na masama na in 3 weeks time nakakuha siya ng trabaho. And yun din talaga yung challenging part sa iba kasi may mga nababasa ako na inaabot ng 6 months, 8 months bago nakakuha ng full-time job. Which is medyo masaklap yun kasi kung wala ka talagang sapat na budget, hindi naman titigil yung ating mga gastusin monthly. So tuloy-tuloy pa rin. And napaka mentally draining yun kakaisip kung paano ka magbabayad, saan ka kukuha ng pera. So maganda na yung timeline niya. Not bad na sa experience niya na 3 weeks time ay nakakuha siya ng work. And itong Pinoy family na to, nahirapan sila sa adjustment sa mga bagay-bagay. And masasabi ko talaga na pagdating dito, merong ganong feeling. So, merong namang iba na naging masaya at naging okay naman yung adjustment. And may mga hindi naging maganda yung adjustment nila, nahirapan sila. So, iba-iba tayo ng experience dito dahil probably nga iba-iba rin tayo ng background way back home sa Philippines. So, gusto ko lang din i-share yung aming adjustment. Ano ba yung mga naging adjustment namin nung dumating kami dito sa Canada? Ngayong August 4, 2023 ay ika-2 taon po namin dito sa Canada. And talagang napakabilis lang, ang bilis ng panahon, 2 taon na pala yung nagdaan. And marami na ring nangyari sa buhay namin dito sa Canada. Very thankful po kami sa mga unexpected favors na aming natanggap at sa mga tao na walang pag-agam-agam na tumulong sa amin sa panahon ng settlement period, sa mga mabubuting tao na nagkusang loob na i-extend ang kanilang help sa amin. Sa video po natin for today ay i-share namin ang aming mga personal experience. Paano namin nabaybay ang 2 taon dito sa Canada, bakit kami nag-come up sa student pathway na buong pamilya, mga challenging situation as newcomers, at hanggang sa mag-grant na po ang aming PR application ng buong pamilya sa Canada. Exactly August 4, 2021 ay dumating po kaming buong pamilya sa Calgary. At dito po nagsimula ang aming journey as student. So kami po, dumating kami year 2021, family of 5. And ang una din talaga na adjustment namin ay weather. Hindi pa kami marunong mag-check ng weather, basta lalabas lang, magja-jacket lang. Pero magugulat ka na, naka-jacket ka na pero giniginaw ka pa rin at nanginginig ka na sa lamig. So totoo talaga na kapag hindi sapat yung damit mo, manginginig ka sa lamig. Totoo po yun. Masasabi ko talaga na ang pagpunta sa Canada as international student with family ay may challenges po. Meron talagang adjustment. Actually, sa lahat naman ng pupunta rito, whether temporary residents or PR landed, lahat po ay meron tayong magiging adjustment. But I believe na just give it a time.
Merong magandang nag-comment nga sa aking comment section na diba ang plant pagka nilipat mo ng ibang paso, medyo may struggle siya may siyang adjustment sa new environment niya. So the same thing with us na sa Pilipinas, sanayan na natin ng ganong environment. And ngayon sa Canada, it's really different setting. So, I believe na just give it a time. And also, naniniwala ako na may purpose si Lord bakit na nabigyan kayo ng opportunity, nabigyan kayo ng chance na makarating dito sa Canada. And our role ay mapagbuti natin anuman yung mga binibigay sa atin, maging dedicated tayo sa mga opportunities na dumarating sa atin. So, give it a time. Meron at meron talagang adjustment sa mga bagay-bagay, especially sa weather. Unang taon namin, pag nagtatapon ako ng basura, talagang ang dami ko rin jacket. So, ngayon na medyo nakatagal-tagal na tayo sa Canada, kahit hindi na ako nagja-jacket. So, ganun din talaga yung ating katawan na just give it a time and mag-a-adjust din tayo sa weather dito sa Canada.